Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikadalawampung linggo sa karaniwang panahon. At narinig po natin sa mga pagbasa ngayon ang magandang aral ng ating Panginoon tungkol sa ating buhay, panalangin ng may pananampalataya sa Diyos. Sa mabuting balita na ating narinig, mapapansin po ninyo, may isang kananeang babaeng lumapit kay Jesus, nananalangin at humihingi ng tulong na pagalingin ang kanyang anak na babae na sinasapian, pinapahirapan ng demonyo. Nang lumapit ang babaeng ito kay Jesus, si Jesus mismo ang nagsabi, "Ang mga tupang naliligaw sa sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Nung unang lumapit yung babaeng Kananean, tahimik lang ang Panginoon. Ngunit nung pangalawang humingi ulit ng tulong ang babae, nagsalita na ang Panginoong Jesus. Hanggang sa sinasabi ni Jesus na siya ay para lamang sa mga isinugo. Pero mismong ang babae ang pumilit at sinasabi niya sa Panginoon na kahit hindi siya kapamilya, kahit hindi bahagi ng angkan, siya'y naniniwala na kaya niyang pagalingin ang kanyang anak. Na kayang pagalingin ni Jesus ang kanyang anak. At doon, nakita ni Jesus ang malalim niyang pananampalataya. Mga kapatid, itinuturo sa atin ng mabuting balita na ang pananampalataya ay wala dapat hadlang. Sa pananampalataya, kapag ipinakita at ipinaramdam natin sa Panginoon ang ating paniniwala, walang kayang humadlang nito. Alam po ninyo, noong mga nakaraang mga araw, talagang grabe ang ulan, no? Halos 2 linggong umuulan. Malakas, hihinto, lalakas, at parang kung iisipin ninyo, parang mas masarap matulog kaysa magsimba, no? Siguro parang ganun yung inyong pagtingin sa panahon. Parang mas mainam na lang mag-stay na lang sa loob ng bahay kaysa lumabas ng bahay at pumunta ng simbahan. Pero alam ninyo, iyan yung sinasabi ng Panginoon. Sa pananampalataya, wala dapat humahadlang. Kahit malakas na ulan yan, hindi ka kayang pigilin ng ulan para ipakita mo sa Diyos ang iyong pananampalataya. Ang iyong pagsunod sa Panginoon ay hindi dapat napipigil ng panahon. Sasabihin natin, ang pagtulong sa kapwa ba kapag malakas ang ulan, hihinto na tayong tumulong? Ang pagdamay ba sa kapwa kapag malakas ang ulan ay hindi na natin gagawin? Yan marahil ang gustong sabihin ng Diyos. Sa paggawa ng kabutihan, sa pagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon, kahit anumang pagsubok yan, dapat nating panindigan. Dapat nating ipakita na tayo ay patuloy na lumalapit, sumasamba at nagpupuri sa Diyos kahit anumang humadlang sa ating buhay. Kaya nga po yung kananeang babae sa mabuting balita, ano ang hadlang sa kanya? Ano ang pumipigil? Bakit hindi siya matulungan? Bakit parang ayaw tugunin yung kanyang dasal? Kasi mayroong boundaries. Ang mga Hudyo ay hindi mo pwedeng isama sa mga Hentil. Magkaiba sila ng pananampalataya, ng paniniwala, ng pagsunod. Ang mga Hudyo ay para sa mga naniniwala. Ang mga Hentil ay iba ang paniniwala. Kaya nga kahit yung kananeang babae, iba ang kanyang pamilya, pinanggalingan, iba ang kanyang angkang pinanggalingan, hindi siya huminto para sabihin sa Panginoon na mayroon akong paniniwala sa iyo. Mayroon akong pananampalataya sa iyo. Nilagpasan niya yung hadlang na iyon para ilapit sa Diyos ang kanyang hinihiling. Pangalawa na makikita natin sa mabuting balita, yung pagkakaroon ng perseverance in prayer. Isipin ninyo, yung babaeng Kananeang lumalapit sa Panginoon at nagdadasal, nung una siyang nagsalita, hindi siya pinakinggan o marahil hindi siya sinagot.
Pangalawa niyang paglapit, doon pa lamang siya kinausap. Pero parang ayaw pa rin siyang bigyan, ng pagbigyan sa kanyang hinihiling. Pero ipinagpilitan noong babaeng Kananean yung kanyang hiling sa Panginoon. That is perseverance. Yan po yung ipinapakita mo sa iyo sa Panginoon na hindi ka hihinto sa iyong pananalangin hanggat hindi mo na ibibigay sa Diyos ang iyong hinihingi. Hindi ka hihinto sa pagdarasal hanggat hindi dumarating ang iyong hinihingi sa Panginoon. Magtsatsaga ka sa pagdarasal. Sisikapin mo na araw-araw hanggat hindi dumarating ang iyong hinihiling, wala kang hinto sa pagbibigay ng iyong oras at panahon sa Diyos. Mga kapatid, minsan kapag tayo nagdarasal, mayroon din tayong nararamdamang pagod. Kapag medyo tumatagal na yung hinihingi natin, parang sasabihin mo, parang hindi na ako pakikinggan ng Diyos, ihihinto ko na lang. Parang hindi natutugunin ng Diyos yung aking dasal, hihinto na lang ako. May mga ganyan tayong pagkakataon at pag-uugali. Hindi natin pinagsisikapan, hindi natin pinagtsatsagaan, hindi natin kinukulit ang Diyos. Pero alam po ninyo, gustong-gusto ng Diyos yan, yung kinukulit siya. Pag kinukulit tayo, naiinis tayo, no? Naiirita tayo pag ang dami nangungulit sa atin. Pero sa Panginoon, yan ang gustong-gusto niya, nangungulit. Gustong-gusto niya may mga taong kinukulit siya sa dasal. Gustong-gusto ng Diyos yung kinukulit siya at paulit-ulit na sinasabi yung kanyang dasal. Alam nyo, hindi mapapagod ang Diyos sa pangungulit. Hindi maiinis ang Diyos sa pangungulit natin. Yan nga ang gustong-gusto ng Panginoon. Kasi marami ang paulit-ulit at bumabalik sa Kanya dahil gusto siyang kausapin. Kaya nga kapag may panalangin ka at hindi mo nakuha sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, huwag kang hihinto. Pagtiyagaan mo. Paulit-ulit mong sabihin sa Panginoon. Magsumikap kang lumapit lagi sa Diyos. Dahil ang Diyos, lagi yang nakikinig sa atin. Pero bakit ba tumatagal? Bakit kaya ang tagal ng panahon ng pagtugon ng Diyos? Tandaan natin, habang tayo ay nagsusumikap na kausapin ng Panginoon sa panalangin, inihahanda rin ng Diyos ang ating puso at isip. Inihahanda ng Diyos ang ating kalooban para kung tumugon man ang Panginoon sa ating dasal, ang ating puso ay nakahandang tanggapin ito upang ingatan yung biyayang ating natanggap mula sa Panginoon. Minsan kasi, kapag tayo ay masyadong nagmamadali at ibinigay agad din ng Diyos, dahil parang hindi naman natin napaghirapan, wala tayong oras at panahong ipinagtiyagaan natin yung paghingi sa Diyos, minsan mabilis mawala. Parang sasabihin mo, okay lang, makakahingi naman ako ulit. Pero alam nyo, ang Panginoon, kapag tumutugon sa ating dasal, inihahanda muna ang ating puso't isip para kapag dumating yung ating hinihiling, nagkakaroon tayo ng pagkakataong pangalagaan at ingatan yung biyayang ating natanggap mula sa Diyos. Kaya nga ituturo din sa atin ng mabuting balita, persevere, magsumikap tayo na lagi tayong nananalangin at lumalapit sa ating Panginoon. At pangatlo, mapapansin ninyo sa pananalangin, ang awa ng Diyos ay para sa lahat. Yan ang nakita natin sa mabuting balita. Ang Kananeang babae ay lumapit kay Jesus kahit siya ay iba ang lahi, ibang kapamilya, iba ang paniniwala, pero dahil sa awa at habag ng Diyos, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos, ibigay ng Diyos ang kanyang hinihiling. Kaya nga mga kapatid, ang Panginoon ay walang pinipili. Lahat ibinibigay niya ang kanyang awa sa mga taong naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Kaya nawa, sa araw na ito, kapag tayo ay nagdarasal, lagi nating matutunan na dapat walang hadlang sa ating pananalangin. Ang pananalangin ay pagsusumikap na makalapit at maibigay ang buong oras at panahon natin sa Panginoon. Dahil kapag tumutugon ang Diyos,
ang awa at habag niya ay ibinibigay sa lahat. Amen.